Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo po nanonood. Please click mo na yung Galvis TV. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa ko. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's reflection. Napapagod ka na ba sa mga problema mo sa buhay? Pinanghihinaan ka na ba ng loob? Gulong-gulo ka na ba sa mga kakaisip mo sa mga problema? Ano nga ba dapat mong gawin? Kapag nandito ka sa mga ganitong sitwasyon na kung saan ay akala mo ay wala ng katapusan. Kaya huwag kayong mag-alala. Kung malalim ang pananampalataya mo sa Diyos at naniniwala ka sa Diyos, ay kailangan mo nga angkinin o i-claim na kayang ayusin ng Diyos ano man ang iyong problema. Kaya nga sabi sa Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo bibigyan kong kapahingahan. Guys, napakalinaw, di ba? Sabi ng Diyos, welcome kayo dito, lumapit ka. Nabibigatan ka sa problema, lapitan mo ako. Magdasal ka, manalangin. Di ba? Kasi karamihan sa ating mga Pilipino, di ba? May kasabihan tayo, kapag nagigipit, sa patalim na kumakapit. So, baguhin po natin yun dahil kung kakapit ka sa patalim, lalo kang magkakaroon ng problema. Kumapit ka sa panalangin sa Diyos. So, kung naniniwala ka talaga sa Diyos, malubaman ng karamdaman na mahal mo sa buhay, na kapatid mo yan, parents mo, kaibigan mo, o anak mo, o ikaw mismo, yung nakakaranas. Magpahinga ka. Humingi ka ng dasal. Magdasal ka ng magdasal. Humingi ka ng tawad. Magpakumbaba. O kaya naman sa financial, talagang gipit na gipit ka na. Wala ka ng matakbuhan. Manalangin ka. Mayroong magandang mangyayari sa panalangin. At magbabago ang sitwasyon mo sa buhay. Kaya kung gulong-gulo ka na sa kakaisip, sa dami ng problema mo, gagawin mo, magpahinga ka muna. Di ba? Magpahinga ka muna at matulog ka muna. Mag-refresh ka, guys. So, kung naniniwala ka talaga sa pananampalataya mo sa Diyos, habang natutulog ka, ay inaayos. Di ba? Inaayos ng Diyos yung mga bagay na kailangan mong ayusin. Habang tulog ka dyan, basta maniwala ka lang. At pagising mo sa umaga, gawin mo lang kung ano ang dapat, di ba? Kaya yung kasabihan natin lagi sinasabi ko dito, tayo mga Pilipino, para simpleng ano lang guys. Simpleng usapan lang. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Gawin mo kung ano nararapat, di ba? Sumikap ka kung kulang ka sa financial, mga sideline, di ba? Gawin mo yan. Tapos ipasa Diyos mo. Ipasa Diyos mo para guminhawa ka at yung financial mo ay maging maayos. At kung may sakit ka naman, di ba? Sundin mo yung payo ng doktor mo. Pag sinabing bawal ng ganito, huwag mo nang gawin. Di ba? Huwag mo nang gawin. Kundi sundin mo lang kung ano inuutos. Huwag kang maging pasaway. So ngayon, pag ginawa mo na, uminom ka, nagdisiplina ka sa sarili mo, hayaan mo na yung Diyos. Problema niya na yon, trabaho niya na yon, napagalingin ka na. Dahil sinunod mo na ang gusto. Parang di ba, farmers, di ba? Pag nagtanim ng palay, anong ginagawa ng farmers? Binubungkal niya yung lupa, didiligin, di ba? Lilinisin sa araw-araw ng buhay. Pero yung paglaki nito, hanggang sa mamunga yan, hanggang sa maharvest na, Diyos nang bahala. Basta gawin mo lang kung anong nararapat para sa iyo. Kung talagang nagtitiwala ka sa Diyos. Di ba? Kasi minsan balisang-balisa tayo guys, di ba? Imbes na magpahinga ka, mag-meditate ka, trabaho ka pa rin ng trabaho. Tama naman yung magtrabaho ka ng magtrabaho. Pero kailangan mo rin ng pahinga. Lalo pa kung gulong-gulo na yung isip mo, para ma-refresh ka. Para mawala yung mga agam-agam mo sa buhay na kung saan hindi naman natin kakayanin. Di ba? Kung tayo lang magsusolve ng ating problema, nandiyan ang Diyos. Tutulong siya sa atin
basta tinulungan natin ang ating sarili. Kasi minsan, di ba, kahit sa simpleng bagay lang, sinasabi mo, mahal mo yung magulang mo, pero sinusuway mo naman. Parang ganun, di ba? Gusto mong mahalin ka ng magulang mo, huwag mo siyang suwayin. Di ba? Kung naniniwala ka talaga, huwag kang maging pasaway. Yung pagtitiwala natin sa Diyos, ang ating pairalin. Kaya kung talagang hirap ka na, nandyan ang sinasabi ng Diyos, lumapit ka. Kung kayo'y nabibigatan, lahat kayo napapagod, lahat kayo pinahinaan ng loob, nandito lang ako. Parang nagsasabi si Lord na, nandito lang ako. Bakit ka nag-aalala masyado, di ba? Gawin mo lang ang nararapat. Ako nang bahala sa iyo. Tutulungan kita. Alam ng Diyos yan. Bakit alam ng Diyos yan? Nagkatawang tao, di ba? Ang ating Panginoong Yesus. Siya mismo dumanas kung anong dinaranas natin mga tao. Bagamat kahit hindi niya nagagawin yun dahil Diyos nga siya, ginawa pa rin. Nagpakababa pa rin siya para ipakita yung pagmamahal niya sa atin. Kaya ikaw na kapatid natin nanonood sa aking vlog na malubhan ang karamdaman, problema mo sa pamilya at problema rin sa pinansyal. Sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal. Gaya ng dinidiscuss natin dito. Kung ikay maniwala at ikay magtiwala, lalong-lalo na kung ikay may pananampalataya sa ating Panginoong Isus, at tsak yun ay pagkakaloob niya anuman ang iyong kahilingan sa buhay. Tayo pimanalangin. Lord, i-bless niyo pong kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinganigan na po siya sa buhay. Hipuhin niyo po, Lord, na inyong mapagpagaling na kamay. Tanggalin niyo po ang kanyang sakit na nararamdaman. Pagalingin niyo po, Lord. Yakapin niyo po ang kapatid namin ito. At ganoon din po sa pamilyang nasira na o masisira pa lang o magkawat ako, magbikis-bikis inyo pumilitan nilang pamilya. Ibalik ang magandang relasyon. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas, pambili ng ulam, gastos sa bahay, pambili ng gamot at kung ano pa rin. I-bless niyo po ang aming Lord. At kayo na rin pong bahala, Lord, sa mga alalahanin namin sa buhay, mga kagaluhan namin sa aming kaisipan, Lord, mga mabibigat na problema namin nararanas. Alam namin hindi nyo kami papabayaan. So, ang lahat ng ito yung hiling namin sa matabas na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Siya nga lang naman ang akong Diyos. Espiritu Santo, thank you very much.